Magandang gabi po sa inyong lahat na kasama natin ngayong gabi dito sa Chikahan with the Prof. Shelo Magno. Ngayong gabi po may dalawa tayong topics, no? But yung una, syempre, very interesting. Pag-uusapan natin yung naging mainit na ganap dito sa House of Representatives tungkol sa deliberation ng budget ng Office of the Vice President. Syempre, na-bring up na rin dito yung usapin ng confidential fund at kung paano nga ba to ginasta ni Vice President Sara Duterte. Syempre, wala pong iba. Ang pinakaangkop na guest natin para i-discuss ito ay walang iba kundi syempre ang representative ng mga guro sa Kongreso at ang nag-introduce ng puset sa putahe ng House of Representatives. Walang iba po kundi si Congresswoman Franz Castro. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Good evening, Prof. Shelo, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Conference, simulan ko na agad yung tanong ko. Anong masasabi nyo dun sa experience nyo na budget deliberation ng Office of the Vice President at ni VP Sara? Yung kanyang naging behavior. Kasi syempre, siya yung topic ng mga nakakaraang araw, no? Well, syempre dismayado ako, no. Pero in-anticipate ko na yung yung ganong attitude. Kasi before the Prof. Shelo, before the hearing, tinanong siya kasi ni Teacher Stella Kimbo kung siya lang ba mag-isa yung sasagot doon sa mga tanong or sa interpellation. Sabi niya oo, siya lang daw. So hindi pala, may plano pala siyang iba. Kaya na-anticipate na namin yon. Tapos syempre nadismaya ako doon sa ganong naging attitude. Bagamat syempre may mga experience na tayo in the past. Nakita natin yan sa Senate. Tapos pangatlo, talagang ayaw niya talagang very entitled siya, very arrogant, no? Yung pinakita naman niya na ayaw niyang matanong, no? Ayaw niyang matanong doon sa budget hearing. Well, in fact, siguro alam na alam naman niya part ng proseso talaga yung Q&A. No? So and of course, yung pagtatanong doon sa mga utilization ng past budget. Kaya talagang, well, natalo ang taong bayan dito, Prof. Shelo, no? So syempre wala man lang silang natutunan, kundi natutunan nila yung totoong kulay. Sabi nga nila, yung totoong kulay ng Vice President. So wala tayong napala. So kung nakapagpaliwanag sana siya, so sana na-explain niya yung sarili niya, no? Paano niya talaga gamit yung mga past budget. Kasi ito namang pag-live stream ng mga hearing sa Congress, hindi lang to para magmarites yung taong bayan at saka panoorin yung mga drama eh. This is really the ultimate form of accountability kasi hindi lang sila nagre-report sa inyo as mga congressman, nagre-report na rin sila sa taong bayan kaya binibigyan tayo ng pagkakataong manood. Ano sa palagay niyo yung dahilan kung bakit nag-exhibit ng ganitong attitude itong si VP Sara? Ano kaya yung agenda niya? Kasi napakadali namang sagutin ng mga tanong kung walang problema sa budget niya. Kung ano yung performance niya. In fact, pagkakataon niya ito na ilatag sa taong bayan yung mga achievements niya noong nakakaraang taon. Pero bakit pinili niyang magpakita ng masamang ugali? Well, so unang-una, no, yung kanyang attitude na siya lang yung mag-isa. Parang sinasabi niya na, ito, pinagtutulungan niyo ako, marami kayo, samantalang ako, nag-iisa lang. Kasi hindi niya pinaupo. Pwede naman niyang paupuin yung kanyang mga USEC yung kanyang spokesperson. Lalong-lalo na yung mga, kung may tatanong kami ng mga detalye ng kanyang mga budget, no, yung kanyang budget. Wala talaga siyang gustong sagutin whether past budget utilization or present budget, ano ba yung plano. Wala talaga siyang sinagot. No, kaya talagang ang plano niya talaga ay magmukha siyang underdog na hindi naman niya nakuha. Pagmukhain ang Kongreso na inaapi siya. So mukhang ganon yung kanyang plano, no, na nabigo siya kasi ang nangyari kasi nalantad niya yung sarili niya, no? Nalantad niya yung kaignorantehan niya
'no. Nalantad niya yung pagiging ano 'no, hindi mabuting kaibigan. So yun, kasi marami siyang kaibigan sa Congress dati 'no. Correct. Oo Kaya, nga. well, mukhang iniwan na siya, so baka yun ang next Baka ano niya. dapat ano, binigyan niyo muna siya ng pagkakataon mag-book reading para dun sa mga Oo nga, kaibigan niya sa oo. Congress bago niyo siya tinanong. Oo nga ano, baka dapat nag-book reading muna siya. Eh, kaya lang Oo. ano, eh, 'no, ayaw na nating ipalaganap yun kasi may mga mali nga, Oo maraming nga, mali. 'di ba? Lalo na sa Baka may kayo nanonood isang yung mga teacher, estudyante. Yes, kitang-kita niyo na agad na hindi dapat mm. pinapalawak 'tong librong 'to dahil maraming factual Yes, mistakes. 'Di ba? yes. Biruin mo ngayon lang ako nakita ng ano, kwago na vegetarian. Mangga yung kinakain niya, eh. Yes. Tapos yung dahon na banahaw, Oo, basta yung gano'n oo. 'no. 'Di Tapos ba? yung mga grammar. So, may mga mali talaga. So, sana na-edit siya 'no, At para saka sabi ko maayos nga, naman 'no. sa lahat ng kwago, ito yung walang konsiderasyon kasi binagyo naman silang lahat. Pero medyo selfish siya kasi sarili lang niya yung iniintindi niya eh, 'di ba? Dahil walang dumadalaw sa kanya pagkatapos ng bagyo. Eh paano kung binagyo din naman pala yung mga kaibigan niya, 'di ba? Hindi niya naisip Oo yun nga, eh. eh. Medyo selfish itong si Kwago. Mm. Pero kung friends, dun sa experience nyo, kasi alam ko naman taon-taon, kayo yung masisipag magtanong tungkol sa budget, tungkol dito sa confidential fund. Pero yung huling na witness natin na hearing, mukhang marami na kayong kakampi. 'Di ba? Biglang all of us, siguro kaya naging defensive tong si VP Sara. All of a sudden, yung mga inaasahan niyang kakampi, ngayon ay sila na rin yung nagtatanong sa kanya. Ano sa palagay niyo yung bakit nagkaganito yung ihip ng hangin sa Kongreso? Tsaka masaya ka ba dito sa ganitong sitwasyon? Kasi ngayon, pag pinapanood ko kayo, lagi kayong pinapatayan ng mic, 'di ba? Tapos, Oo. napakalimitado lang yung pagkakataong magtanong. But this time, talaga naman, may Yes, PowerPoint presentation pa yung iba, 'di ba? oo. So, very grateful naman ako doon sa aking mga colleagues, lalong-lalo na yung mga nagsalita. So, Mm. kami naman ano 'no, kami naman makabayan, hindi lang naman kami ano 'no, I mean allies din naman kami at Mm, mm. nakikipag-alyado kami sa mga issues. So, siguro Mm. nagkataon na nakita nila 'no, itong issue na 'to ng confidential fund ay talagang Mm. with public interest 'no, with national interest. At marami naman talagang mga ano 'no, matitino 'no, na mga kongresista 'no, marami naman sila. Kaya talagang Mm. siguro mula nung last year na binrought out namin itong confidential funds, pinag-aralan din nila 'yon. Mm. Kaya talagang, kaya talagang natutuwa naman ako na, merong gano'n. Kasi hindi lang nung OVP budget, eh, 'di ba? Mapapansin natin ngayon yung mga kongresista lalong-lalo na yung mga young ones ay Mm, mm. nagpa-participate na. Oo. Actually, talagang ano 'no, talagang yung leadership ngayon ay talagang nag-e-encourage talaga 'no, nung ano pa yan, Mm. naranasan ko pa yan nung 19 ngayon ano, 18 Congress 'no, Mm, naranasan ko na mm. talagang ini-encourage ng leadership na magsalita, lalong-lalo na yung mga Oo, bagong mga kongresista. oo. So, ako ay ano 'no, ako ay grateful naman sa kanila, ako ay Mm. natutuwa nag-aaral na sila, 'di ba? So, well, maganda 'to kasi, para sa kapakanan naman talaga ng taong bayan yung ginagawa na. Mm, mm. So may masasabi nating may character development yung mga congressman at congresswomen natin. Yes, oo. Ilagay na lang natin siguro sa gano'n. Ah, Oo. nakita yung kawastuhan nung ano 'no, Yan. noong aming mga claim 'no, yung mga pinagsasabi namin at Mm. nakita nila talaga 'no. Kami naman 'di ba nakita mo naman Professor Shelo, talagang very assertive kami. Kahit Yes. mga pinagpapatayan kami ng microphone, 'di ba? Mm, Nagsasalita pa mm. rin kami kasi gusto nating malaman ng taong bayan talaga. Kasi, Correct. nandodoon ka talaga 'no, para Mm. sabihin yung katotohanan 'no, para Mm, mm. mapag-isipan din ng taong bayan kung tama nga ba yung ginagawa namin sa Kongreso. Oo, oo. So very appreciative tayo at nagkaroon ng character development itong mga congressman at congresswoman natin.